What's up mga kapit? So today, let's talk about something we've been seeing a lot in the markets recently, no, which is yung mga gaps. Okay? If napansin nyo, maraming gaps na nag-a-appear sa chart, pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Let's break it down in a simple way para kahit newbie gets again. Okay? So we have 4 types of gaps. Okay? Number 1, ito yung common gaps. Second, ito yung breakaway gaps. Third, ito yung runaway gaps or yung continuation. And lastly, ito yung exhaustion gap. So, ito yung medyo dapat na binabantayan natin. Okay? Okay, so number 1, ito yung common gaps. Okay? Ito yung mga gaps na nangyayari lang sa normal trading. Okay? Minsan, mapapansin natin ito sa lower time frame. Tapos, hindi naman siya obvious sa higher time frame. Okay? So, wala naman din siyang binutas na key level. So, no need to stress. Hindi ito major factor sa ating decision making. Okay? Yan. So, marami yan sa kapag nasa 1 minute time frame tayo. Yung mga gaps. Okay? Sa 1 minute yan, pero pag titignan mo naman sa H1 ay isang bullish candlestick. So, ito yung sinasabi naman normal lang. Okay? Okay, so that is common gap. For the next naman, ito naman yung breakaway gaps. Okay, so paano naman to? Tingnan natin sa upward chart. Yan. So, sa breakaway gaps, ito yung mas binabantayan natin. Okay? Mabasag siya ng support or resistance level. Okay? So, hanap ulit tayo dito sa chart. Okay, so ito yung example. Sa gold pa rin tayo. Nakita nyo to, nung una, ranging lang siya or choppy. Tapos, finally, ayan, nagkaroon siya ng gap. Okay, and binutas niya itong support level na to. Okay. Pero kita niyo naman, binalikan niya talaga din yung gap. Okay. Tapos, saka siya bumaba. Okay, so yung example ng breakaway gaps, meron siyang binubutas na level. Okay, tapos next naman ay yung runaway gaps. Okay, yung ibang tawag ay continuation or midway gaps. Alright, so hanap naman tayo ng example ulit. Okay, so dito ulit sa gold. Okay, so nasa support level tayo. Tapos, nire-reject niya na and nakakita tayo ng bullish engulfing dito. Okay, sa area ng support, sa area nitong support na to. So, syempre, pag nakakakita tayo ng bullish engulfing sa support, we expect talaga na magkakaroon ng move to the upside. Okay? And, ayun nga yung nangyari. Okay? Happen, no, nung Friday sa atin or 2 a.m. ng Saturday, nagkaroon ng bullish engulfing. And then come nung Monday, nag-open ang market, okay, with a gap. And yun, no, nung binalikan niya na yung gap na to, kita niyo naman, nire-reject niya na yung move to the upside. So dito tayo maghahanap ng ating buy opportunities once na na-fill na yung gap and meron ng confirmation talaga. Okay? So this is the runaway or continuation gap. For the last type of gap naman, ito yung tinatawag na exhaustion gap. So ito yung mas babantayan natin. Okay, no, kasi medyo tricky talaga ito. Hanap tayo ng example. Yan, kita nyo dito sa Euro USD, that time is in a strong downtrend. Tapos di ba biglang nag-spike pababa, ayan, with a gap. And then tapos yun, nag-stop siya or nakat siya dito sa strong level of support. Tapos ayun, biglang nag-reverse. Okay? So bakit? Dahil ibig sabihin nito ay overextended na ang move niya to the downside. Okay? So with this kind of exhaustion gap, it signals ng strong reversal. Okay? So magre-reverse na yung market. So yung iba rito, no, baka kapag na-fill na tong gap na to ay magse-sell. Okay? Pero as you can see, ang nangyari, nag-continue na ang price to the upside. Okay, so na-confirm na ito ay exhaustion gap lang dahil very bullish itong candle na to. Okay, ay na-confirm itong candle na to dahil walang rejection. Okay, na sinasabi niya na magkakaroon pa ng continuation to the downside. Okay, instead talagang mga bullish ang mga candles na nakikreate. Okay, and ayun, nag-reverse na yung Euro USD to the upside. Alright? And then another example dito din sa USD CAD. Okay, kita nyo tong very aggressive move niya to the upside. Okay?
with the gap. Okay, kitang-kita talaga, nasa H4 time frame tayo. Tapos nung binalikan niya, okay, so yung iba baka magbabay dito. Okay, pero ang nangyari ayun, very aggressive yung mga sellers. Okay, so na-confirm na exhaustion gaps lang din ang nangyari dito. Okay, so kapag ganito, medyo mag-iingat talaga tayo. Important na kapag na-fill niya na yung gap, antayin natin yung next candle. Okay? Kung ano yung make-create. Alright? Like ito, very bearish din yung na-create na candle. So yun, nag-continue na yung USD CAD to the downside. So most of the time talaga, gaps tend to get filled. Okay? Ibig sabihin, gagawa talaga ng way ang market para ma-fill yung gap na yun. Kaya kung may nakita kayong gap sa market, tandaan mo na may chance itong bumalik at i-fill before niya i-resume whatever na movement yung gagawin ng market. Ayan, so I hope nakatulong itong video na ito. Till next time, bye-bye!